in the earth. Sa Tagalog po, sinasabi niya, hinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan, pinakadakila. So, ano po, as a context, bali yung psalm is, itong psalm na to is, it is written by the sons of Koran. So, ito po yung mga grupo ng mga Levites or mga priests. So, it is written sa during that time when the people of Israel faced danger, possibly war, natural disaster at saka national crisis. So, yung nung narinig ko, nabasa ko tong so parang na ano ako, naisip ko yung bansang Pilipinas. So, as yun nga, recently yung Pilipinas is nagaano naman siya experience, siguro some of our friends or some of our loved ones experience yung baha at saka yung bagyo. So, parang yung verse na to is timely siya na ma-reflect natin or we could able to share to someone na sorry, we could able to share siguro sa mga family natin or mga kakilala natin na in this verse it reminds us na 'di ba po, be still. So, manatili. So, panatilhin natin yung paging kalmado, maging to be calm and um parang mag-pause. Pause po natin tapos nag tayo, pause, let's pray. Then yung faith natin, doon natin which is yung faith natin kay God na alam natin na He is in control of everything. Yun nga po, yung sinasabi dito, ihinto ang labanan. So, it doesn't literally mean na yung ihinto I mean, yung labanan na refer dito is hindi yung pakikipaglaban talaga na but it says na yung kung ano yung pinaglalaban mo, let God fight for you. Hindi yung ikaw yung magti-take over kasi God is in control. May mga situation na nangyayari tulad sa Pilipinas, yung mga natural disaster. So God allows it because may purpose po siya. So He is in control of everything, kahit ano man yung mga situation na nangyayari. So ang key points natin dito is number one, trust in God's control. So God is in control of everything, kahit anong problema man 'yan, kahit not only referring to the Philippines, pinakamamahal nating bayan, even sa personal na mga problema na kinakaharap natin, let's be reminded na God is in control of everything. Hindi naman 'yan ibibigay ni Lord kung walang purpose, kung wala siyang rason. So, it will help us na mag-grow spiritually, yun po. At then number two is yun, be still and have faith sa Panginoon. Let's pause, calm, and listen to Him. So, sa pakikinig natin sa Kanya, magkakaroon tayo ng parang reflection at saka yung pagbibigay natin ng time sa kanya through reading his words, yung pagbabasa ng Bible, paggagawa ng devotion. So yun po, yung tulad ngayon, pag-ano din natin, fellowship, yun nga, we are more than blessed enough na magkaroon ng ganitong ministry, magkaroon ng ganitong spiritual family. Kasi may tayo, parang may outlet. Siguro yung dahil nga 'di ba sa may mga problema, siguro there are people na kahit may mga problema wala silang masabihan or kung ano man, pero with this family, so isa siya sa instrument ni Lord na matulungan tayo spiritually, na mas mag-grow pa po tayo at magkaroon pa po tayo ng purpose. So yun po. And then number three is God's power is greater than anything. So dito, I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So yun po. God is the most powerful sa sanlibutan. At
yung power niya is napakalayo sa kung ano man yung mga powerful na inaano ng mga ng kalaban. So God is powerful more than anything kasi siya yung creator, 'di ba? So siya yung gumawa sa whole universe. So alam na alam ni Lord yung anong mangyayari in the future, kung ano man yung future natin. So yun po. And then number four, peace comes from knowing God. Iba po yung yung rooted talaga tayo sa knowledge in the Lord. Yung rooted tayo sa pagmamahal ng Panginoon, rooted tayo sa yung alam natin na may assurance yung when you accept Jesus as your Lord and your Savior, at saka hindi lang yung pag-accept but yung pagkakaroon po natin ng personal at deeper relationship sa Kanya. So, rooted po tayo doon sa knowledge na you have the assurance na may peace, may security, at kahit anumang mga unos o problema na darating, we still have peace in our heart and in our mind. Even sa akin po, parang nare-reflect ko din siya, even yung pag-uwi ko, um, yun nga na it is not originally hindi talaga siya planado na for me hindi ko talaga planado na I will be having my decision na mag for good by this year, but I do believe that it is God's providence. Ano po to lahat ni Lord, plano po to lahat ni Lord. So iba kasi yung yung uuwi ka na. Parang kasi may mga tao nagsasabi na, uuwi ka, tapos may ipon ka na ba? Yung mga ganon, enough na ba yung ipon mo? Pero hindi ko ma-explain sa kanila deep inside kasi sa at the back of my mind, nag-aano ko na, yung peace na binibigay ni Lord sa akin. Iba talaga. Yung ikaw at si Lord lang ang nakakaalam. So yun, yung ko na naway mabless po tayo sa word na to na let's be still na God is in control of everything. We just trust Him at pagpatuloy po natin yung faith natin sa Kanya. Naway mas mag-grow pa po tayo spiritually. Yun lang po. Thank you. Thank you very much. May 10 minutes